my beloved Boss Mike, Cervera. Oh, eto na mga kababayan, good news naman tayo. Sige na, good vibes, good news, magandang balita mga kababayan. Ha? Kung may masamang balita, etong pinagmulan ay selos. Selos ko talaga. Tanong ko lang naman yan, ano? Ha? Tanong lang naman yan. Eto good news mga kababayan ko. Ha? Good news! Oh, pasok! King's drilling ship. Yan ang magbubutas sa West Philippine Sea para sa oil and gas exploration. Nako, ayan na, magkakaroon na tayo mga kababayan, ha? Ng gas exploration. At magbubutas na nga mga kababayan. Sino ang magbubutas? Paano nagawa yan? Ha? Sino? O, sa panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos yan mga kababayan, ha? Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nung panahon ni Digong, ano sabi niya? Wala tayo pera. Hindi natin magagawa solusyon yan. Eh paano bobo ka, Digong? Si Pangulong Bongbong matalino. Kaya tignan mo kahit tinambakan mo ng utang ang bansang ito. Ha, nagawa pa niya na ano, ha, gawin itong proyekto. Oh, pasok! At on the way na yan ngayon sa Pag-asa Island. On the way na daw sa Pag-asa Island. Oh. At nagulat nga ang China sa balitang ito. At dahil US-based ang kumpanya na Novel Vikings, nagpadala ang US Navy ng aircraft carrier. Naku, aircraft carrier, nagpadala na mga kababayan ng Amerika para magbantay sa ginagawa nila. Uy, meron, hanapin mo. Dami mo kasing account eh. Isa-isahin mo. Ha, ninyo? Tuloy. Ang USS George Washington, isang nuclear power aircraft carrier, dito para labanan ang posibleng military aggression ng China habang nagbubutas. Hindi habang nagbubutas daw mga kababayan, nandiyan. Syempre kung hindi yan babantayan ng Amerika, parang ito joint venture po ng Pilipinas at Amerika. Ha? Kita nyo mga kababayan ko? Kung noon mga kababayan, minungkahi ni Digong na mag-joint venture ang Pilipinas at China, sabi pa nga ni Digong, 60-40, 50-50. Sabi pa niya, natandaan niyo yon? Pero ngayon mga kababayan, etong si Pangulong Bongbong, hindi nauuna bunganga. Nauuna yung gawa bago natin malaman itong mga nangyayari. Di po ba? Ibang klase, mga kababayan ko. Oh, si Digong noon nauuna bunganga. Si Pangulong Bongbong, nauna yung gawa bago natin malaman. Di ba? Oh, eto na, tuloy. Naman nagpapauli ang Philippine Navy. Nakahanda rin ang warship ng Pilipinas just in case na may manggulo na foreign countries. Nako, mga kababayan, oo. Nakahanda rin yung ating mga panggerang barko para tumulong dito sa pagbabantay sa ginagawa nila, mga kababayan, na pagbubutas para magmina ng langis. Naku, may sarili na tayong langis. Oo. Harinawa, mga kababayan, umabot na dumating yung pagkakataon, na yumaman tayo sa pamamagitan ng langis. O, tuloy. Magsasanib pwersa nga ang US Navy at Philippine Navy para magbantay habang naghahanap ng oil at natural gas. Nako, ayan mga kababayan ko. Sanib, pwersa, etong ating mga Navy at Navy ng Amerika para daw po bantayan habang sila po ay naghahanap ng mina ng langis dyan. Nako, matindi mga kababayan ko ito. Ha? Oh, matindi. Ibang klase talaga si BBM, mga kababayan huli na nating nalalaman Diba? Oh. Sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy. The Philippine Navy and your armed forces are ready to provide security and protection to any effort by the national government to exploit the natural resources within our exclusive economic zone. We are prepared to provide protection to any other party that will be working with the Philippine government and to provide also security against any interference from any foreign power. Ready nga ang US Navy na mag-show of force sa sino mang babangga sa paghuhukay. Nako! Nako!
masasaktan ng China neto. Biruin ninyo mga kababayan, ready na daw mga kababayan. Nako. Ha? Ano, paano na? Ha? Kung nung panahon mga kababayan ni Digong wala talaga pulos, walay pulos. Oo. Angga po, awan, latta, pulos. Word. Pero ngayon mga kababayan, matindi. Di yan nagugustuhan ng China. Nako. At labag daw yan sa United Nations Charter. Nako, umaapilan China mga kababayan, umaapila. Tila binabaliwala raw ng US at Pilipinas ang soberanya at integridad ng China. Nakakapagtaka lang sa speech ng China ngayon, hindi nila binanggit na pipigilan nila to. Dahil Nako, pigilan nyo. Nako, Diyos ko po. Nagpakita nga na nauna na dyan, yung mga, yung ginamit sa Iran mga kababayan hanggang kailaliman ng lupa, bumabaon yung mga bomba ng Amerika. Tuloy. hindi nila binanggit na pipigilan nila to. Dahil siguro takot mabomba sila ng US. Nako. Wala kasing sinasantutong si Donald Trump. Oo nga. Si Donald Trump kasi. Uy! Digong! Uy, maharli ka ba? Akala ko ba kakampi nyo to? Uy! Rocky! Di ba sabi nyo kakampi nyo to? Bakit ngayon tumutulong sa gobyerno? Ano na? Yari, no? Pahiya kayo, no? Nako! Pahiya sila, mga kababayan, ano? Tabalaga China pag nanggulo ka. Nako. 任何违反联合国宪章宗旨和原则、侵犯别国主权安全和领土完整的行为，反对在国际关系中使用或威胁使用。 Hindi ko naiintindihan sinasabi, parang ganito mga kababayan, nagrereklamo ang China patungkol nga po dito sa ginagawa ngayon ng joint venture ng Amerika at ng Pilipinas para maghanap ng mga mina ng langis. 用武力，特别是有影响力的大国，应秉持公正立场和负责任态度，为推动停火止战、重回对话谈判创造条件。 Karapatan ng Pilipinas na maghukay dyan. Yan naman ang binigyang payag ni Pangulong Bongbong Marcos. We will continue to defend what is ours sa Pilipinas yan at maprotektahan yan ng AFP. Kung papayag... Grabe si Pangulong Bongbong Marcos, no? Ang tapang. Hindi ininda yung kayabangan ng China. Hindi ininda yung pang-iinsulto ng China, mga kababayan. Malupit! Ang lupit-lupit mo, Pangulo! Diba? Sana lang, magtuloy-tuloy na lang si Pangulo, no? Mga kababayan, hanggang matapos na magsawa siya. Ito kasi sa China may pagdig, binigyan mo ng kaunting tsansa na nakawin lahat yan. Grabe naman ikaw, hindi naman siguro. Baka dahil lang kila Buday. Tuloy. Ganyan kasi nungaling ang mga Chinese. Again, tuloy daw ang suporta ng gobyerno sa paghukay. Did not yield. We continue to protect the sovereignty of the Republic. We continue to defend the territory of the Republic. And we continue to protect and defend the people of the Republic. Hindi naman tayo nakikipag-away, hindi ba? Huwag niyong kami hinaharang dun sa teritoryo namin. Oo nga, di ba? Ganon. Matapang. Hindi kami nakikipag-away sa inyo. Nakikipagkaibigan nga kami. Di ba? Halos lahat nga ng negosyo rito sa Pilipinas, pag-aari na ng mga inchik Kaya etong Pangulo natin, matindi. Matindi. Yun, ipaglalaban talaga namin yan. Yun, di ba? Ganitong presidente, hindi yung bahag ang buntot. Sa bunganga lang matapang si Digong at kapag ka may posisyon. Pero kapag wala na, mga kababayan, si Digong gaganito na, Rodrigo Duterte. Mga kababayan, iba. Pag wala na sa power, ganun na I'm Rodrigo Duterte. Parang mamamatay, mga kababayan. Talay. Because kung ibigay mo yan, bibigay mo ng, like they say, you give them an inch, they'll take a mile. So you cannot allow it even the 1 inch. Iyak na naman. Puta, kahit pa isang pulgada, hindi daw ia-allow, hindi papayagan
ni Manong Bongbong na inyong angkinin, kinang ina nyo. Tapos, ay! Ang tapang ni Manong Bongbong. Oo, di ba? Oo. China, pag nakahanap tayo ng oil at gas dyan, bigo nilang mauto si PBBM. Kayo, natutuwa ba kayo at nandyan na ang drilling ship ng US? Nandyan na yung drilling ship ng US, mga kababayan. Kasi wala tayong ganyan. Ang Amerika meron. Dinala na ho dyan sa West Philippine Sea. Ha? Kita nyo mga kababayan, tapos galit na galit kayo sa Amerikano eh. Ang pinagtatanggol nyo yung mga inchik eh. Kaya mga kababayan, saan kayo? Ha? Pro-government o pro-China? Di ba? Samantalang mga kababayan, sa totoo lang, kung inyong papansinin naman, etong mga kampo ng mga Duterte, etchas na yan. Yung iba nakakabudol pa. Pero tandaan nyo, yung mga inendorso ni Sara, karamihan, olat sila. Dyan nga sa Bohol, mga kababayan, lahat ng inendorso ni Sara, olats. Di ba? Yung dating speaker, si Pantaleon Alvarez, na inexpose ng anak niya, na napakaraming mga ari-arian, olats din. Napakarami mga kababayan na mga na-olats. So mga kababayan ko, ano ang masasabi nyo rito? Kay Pangulong Bongbong, sa bagong joint venture natin sa Amerika. Nako, gagalawin ba ng Amerika? Gagalawin ba ng China ang Amerika? Pipigilan ba? Bobombahin ba nila yung mga kagamitang pandigma ng Amerika? Yan ang tanong. Handa na ba ang China na makipagdigmaan sa Amerika? Yan, maraming tanong. Di po ba mga kababayan ko? Yung mga natatakot, nananakot na tayo daw ang kawawa, mga kababayan ko, ultimo buhay ng ating mga ninuno, sinugal para sa ating mga, sa ating bansa, sa ating mga teritoryo. Tapos ngayon gera lang, natatakot kayo. Kung mangyayari yun. Pero kung mangyari yun, mas maganda na pinaglalaban natin at lumalaban tayo, di ba? Nang hindi lang yung inaapi-api ka lang. Sabi nga nila, mga kababayan ko mas maganda nang lumalaban, mamatay ng lumalaban kaysa maging pro-China ka. Makapili. Di po ba mga kababayan? So mga kababayan, hanggang dito na lang ang ating palatuntunan, pinamagatang mag-ama tayo. Itinuring kitang anak. Itinuring din naman kitang ama. So mga kababayan, maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. At syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan ko. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa man sulok ng mundo naroon kayo. I love you all. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.